A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 60 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga ay January 29, 2026, and for today's devotion is about the birth of Isaac, wherein God keep His promise. Itong devotion, pag-uusapan natin dito kung paano ba magtiwala sa Diyos. And again, kung babalikan natin yung story ni Abraham, ang kanya pong asawang si Sarah ay hindi kayang magkaroon ng anak dahil siya ay baog. At sobrang tanda na rin. 75 years old si Abraham when God made a promise to him. God, God told him na mula sa kanya ay dadami ang bawat lahi na siya ring pagmumula ng Mesayang si Jesus Christ. And between those 25 years, clueless sila sa ano ang ibig sabihin ng Diyos, bagamat yung pangako ng Diyos bagamat wala nga silang anak, hindi nga maaaring magkaroon ng anak dahil nga gawa ng katandaan at baog rin ang kanyang asawa. And when Abraham was 100 years old, Sarah gave birth to Isaac. At hindi naging imposible ang pagkakaroon ng anak sa kabila ng mga naging problema. And now let me read the concept by Pastor Russell. It's about Isaac. Isaac. Isaac was the son God promised to Abraham and Sarah. For many years, they waited and waited. They they were already very old and having a baby seems impossible. But God did exactly what he said he would do. At the right time, Isaac was born. His birth shows us that God always keeps his covenant promises. God is never late, never confused, and never forgetful. What he promised, he surely fulfilled. Isaac's birth also point us forward to Jesus, the promised son who would one day bring salvation to the world. At now para naman sa ating talatang para ngayong araw, ito ay mababasa natin sa Genesis 21 verse 1 to 7. So this devotion will reflect of God who fulfill his promises. And Genesis 21 verse 1 to 2. Now, Lord was gracious to Sarah, as he had said, and the Lord did for Sarah what he had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at the very time God had promised him. Sa Tagalog. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sarah at nanganak ng lalaki kahit na matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi ng Diyos. At now, dako naman tayo sa ating katuruan. Tatlong katuruan patungkol sa trusting God's agenda. Or paano ba magtiwala sa Diyos? Number 1, God has His own plan. Hindi lang nariyan ng Diyos upang tuparin ang mga plano mo. He has His own plan through us. So, ginagamit tayo ng Panginoon para sa kanyang mga plano. Itong story ng devotion natin kay Abraham, it's not solely about him, kay Abraham, Isaac, and kay Sarah ang kanyang asawa. They are part of God's plan, the coming of Messiah to accomplish the redemptive plan. So yung plano ng Diyos napakalawak, eternal kumbaga. And then, etong pamilya ni Abraham isa part lang po doon sa planong iyon. Kaya sa atin, don't ever think that the world revolve around us. Parang sa atin lang umiikot ang mundo. Because we are just living in it. Nakatira lamang tayo dito. And we are living in God-centered universe. And that God has His own agenda, own plan, and we have to trust in Him alone. Hindi sa tao, sa bagay na meron tayo, kundi sa Diyos lamang. At ganoon magtiwala sa Diyos. Hindi mo man maintindihan ngayon, what matter is that your God has plan in His mind and kailangan mo lang sumunod maging parte ng planong ito. Pangalawa, God has His own way. Again, God said to Abraham, gagawin niya itong great nation, siya ang magiging ama ng lahat ng lahi. At dito pala napakalawak na ng plano ng Diyos. Makikita natin kung gaano kalawak. Hindi lang nangako ang Diyos sa generation ni Abraham, kundi sa bawat generation. Sorry. If God has His own plan, He as well has His own way.
But the problem, Abraham, think, paano nga ba mangyayari yung pangako ng Diyos? Eh, wala nga siyang anak. So, they do it in their own way. His wife gave her servant, si Hagar, so that siya ang magdadala ng anak para sa kanilang dalawa. And paano ba magtiwala sa Diyos kung nakikita natin na parang ang imposible ng bawat um, kung ang imposible ng nasa paligid natin. Again, trust His own plan and His own way. Ganun tayo magtitiwala sa Diyos. Isipin natin na laging may plano ang Diyos at yung plano na yon ay meron siyang way. Hindi natin kailangan dumiskarte ng sarili natin dahil may sariling diskarte ang Diyos na kailangan din nating sundin at alamin. We cannot brag to God na para bang sinasabi natin na, Lord, tabi ka muna, ako na muna. And yung pangako ng Diyos, yung plano niya, God's move on His own way. May plano ang Diyos, mayroong sariling kaparaanan ng Diyos. And it will happen in His timing. At ayun po ang pangatlo sa ating katuruan. God has His own timing. So God has plan, has a way, and also a timing. May takdang panahong inilaan ang Diyos. It's not late and it's not bad. It's beautifully set in the right time. At sa paningin nating mga tao, delayed ang Diyos. Kasi nga po tayo ay nalilimitahan ng oras. Pero yung delayed ang Diyos, hindi delayed ang Diyos sa kanyang mga plano, but again, He is never delayed. Sa paningin natin, delayed palagi ang Diyos, but in fact, He is never delayed. It is just na mahilig magtakda, it is just us na mahilig magtakda ng panahon. Again, remember, God is not limited by time. Hindi siya ang kontrolado ng oras, kundi siya ang kumokontrol ng oras. Siya ang may hawak sa oras. And God's time is always perfect. Walang pangit, walang late, at walang nakakapahamak kapag sa Diyos ay siya na yung nagplano, siya ang gumawa ng kaparaanan at itinakda niya ito sa tamang oras. At paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number one, trust God's purpose. We are not just living here on earth. Hindi lang tayo basta nabubuhay. Ikaw ay nabubuhay dahil pinagdesisyonan ng Diyos ang buhay mo. Ang buhay ng bawat isa in detailed. And God has a purpose on your life. Kung paano may purpose ang Diyos sa bawat character sa Biblia, ay ganun rin siya sa iyo, sa ating mga tao. And even you have the purpose, still remember to humble yourself. Kahit na alam mo na kung ano yung purpose mo ngayon, always choose to be humble before God because we're not the main character of our life but the Creator, ang lumikha sa atin, which is si Yahweh. God is not serving you. Hindi ikaw ang pinaglilingkuran ng Diyos, kundi ikaw ang naglilingkod sa Diyos para sundin ang iyong mga gusto at pangarap mo. God created you so that through you, His greatest plan will accomplish. Ito nga yung uh, kung ano ang nasa langit ay ganong mangyayari sa lupa. And we have to participate to that. And we have nothing to worry when God uses us. Hindi dapat tayo mangamba because our great reward doesn't found here on earth, but it is in heaven already in His kingdom. Pangalawa naman, trust God's wisdom. Ang Diyos ay may sariling kaparaanan, kaya wag nating iasa sa sarili nating mga galing, sarili nating katalinuhan yung mga plano ng Diyos. Because God's wisdom is better than ours. Yung lingid sa ating kaalaman ay hindi o never magiging lingid sa kaalaman ng Diyos. At pangatlo, trust God's timing. We miss the point of God's timing kung ang blessing na hinihingi natin sa Kanya ay for temporary lang. Panghanggang dito lang, itong generation lang natin. We must consider multiple generation when making a decision. Ito nga po yung application natin kahapon when asking God. And tayong lahat ay naririto sa earth, sa mundong ito, to fulfill God's purpose. May buhay ka at yung buhay mo na yan ay may purpose ang Diyos dyan. May disenyo kang tunay mula sa Panginoon. Hanggat buhay pa tayo ay hindi pa tapos ang purpose ng Diyos sa atin. And our life is not about us again, but it's all about God. Kaya
dapat yung mga success na nararanasan natin ngayon ay dapat um, gina-glorify natin si God. Ang ino-honor natin ay si God, hindi ang ating mga sarili sa ating mga sariling kakayahan. And now, para naman sa ating pagninilay-nilayan ngayong araw, why it is important to understand that God's agenda unfolds according to His purpose, wisdom, and timing. At bago po tayo magtapos ay let's have a short prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion na muli ay pinarinig niyo na naman po sa amin ang inyong mga magagandang salita, ang mga salita mong pangako, Panginoon, at nagko-comfort sa amin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa bawat katuruan ninyo, Panginoon, na pinapaalalahanan niyo kami na kami ay dapat hindi mangamba sa pagdududa, Panginoon, na hindi dapat manirahan sa pagdududa, Panginoon, bagamat kayo ang Diyos na siyang gumagawa ng inyong pangako, Panginoon. You are faithful, Lord God. At Panginoon, help us, help our heart, Lord God, na magtiwala sa inyo, lalo na, Panginoon, kung hindi namin alam na inyo na po palang sinasagot ang aming mga kahilingan o hindi nyo pa sinasagot ang aming kahilingan, Panginoon. Open our eyes and our heart, Lord God, na ma-recognize ang inyong mga sagot, Panginoon, ang inyong kalooban sa amin, Panginoon. Lord God, hanggang kayo na po nawa ang siyang magliwanag sa aming mga daan, Panginoon, kayo nawa na rin ang siyang madakilan ng bawat tao sa aming ginagawa, Panginoon. Magliwanag kayo, Lord God, and reflect your light through us, Lord God. At kayo nawa ang siyang madakilan ng bawat tao. Help us to be more productive with you, Lord God. And we want to walk in with you, Lord God, daily and deeper, Lord God. At tulungan niyo nawa kami, Panginoon, at huwag niyo kami iiwan along the way, Lord God. And we know, Lord God, that you will hear us and never abandon us along the way, Lord God. And ayun lamang po, in Jesus' name I pray, Amen and Amen and Amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion and have a nice day ahead and God bless.